Alam nyo ba kung saan ang katutubong lugar ng mga baji o habitats? At kung ano ang mga paborito nilang spot o lugar, mga lods? Magandang araw mga lods. Ayan, dito na naman tayo sa ating Alam Nyo Ba? Ayan mga lods. Totally ano lang, ginawa ko na lang siyang trivia mga lods. Kasi kung kukunin natin yung konteksto, yung mga, sabihin parang kumbaga sa eskwela yung mga buod na ano, yung kabuuan. Ayan. Ayan o, kumbaga sa eskwela baka antokin kayo mga lods. Kaya minabuti kong chap-chapin, ika nga. Ayan. So ganito mga lods. Bago ang lahat mga lods, nagpapa-shoutout si Miriam Agustin. Ayan, sabi niya, idol, pa-shoutout po, sabi niya, from Kuya po, Nueva Ecija. Ayan, shoutout sa iyo, Lods Miriam Agustin. Sana lagi kang mag-comment, lagi mong panoorin ang ating video. Kung ikaw ay mag-iibon din o may mahilig sa ibon, gaya ng mga kids or parakeets or baji, malaki maitutulong sa inyo ito, lalo na yung mga trivia natin, yung alam nyo ba. Ayan. Okay mga lads, shoutout sa inyo sa lahat ng taga Kuya po Nueva Ecija, Miriam Agustin. Shoutout sa iyo idol. Okay, balik na tayo mga lods para tayo'y makayari na sa ating ito, yun ako na tong yung alam nyo ba. Ayan. Yung tanong na ito mga lods, ito, saan nanggaling ang mga baji o parakeets? Ayan, totally, nasa gasaan na natin to, pero medyo dagdagan natin mga lods. So, saan nga ba galing? So, ang sagot doon mga lods, ang mga baji o parakeets ay mga katutubo ng Australia. Ayan. Nag-originate sila mga lods sa Australia. Diba, no? Yung mga kung saan matatagpuan yung malaking kawan na to. Kumbaga, kung tawagin ligaw na kawan. Mga lagalag, kumbaga. Ayan. Tapos, sila, mahilig sa kumbaga, yung area nila, sa isang mapuno, di ba, mapuno, malawak na, halamanan at damuhan ng Australia. Yan, parte ng Australia noong araw na madamo, mahalaman. Tapos yun yung likas na tirahan ng mga parakeets o baji mga lods. Tapos ang parakeet din mga lods, napakahusay niyang maghanap ng ng tubig at pagkain. Kaya kadalasan sila ang pinaka-guide ng mga katutubo sa mga paghahanap ng tubig noong mga panahon na yon mga lods. Kumbaga sundan mo lang yan. Ituturo niya sa'yo kung saan yung tubig o halamanan. Kasi mahilig to mga lods itong ito, madagdag ko lang kasi binabasa ko lang to. Yan, napakahusay niya maghanap na damo, mga pagkain, basta mga tubig yan. At ang ito, basahin ko na. At ang patuloy na paghanap ng pinakamaraming pagkain, mga baji o kids, at tubig ay tumatagal ng ilang libong milya. Tama, talagang mahilig maglakbay talaga sa bawat taon yun mga lods. Sa panahon ng tagtuyot, sila ay maraming nalalaman at matalino, sapat upang maghanap ng kakahuyan o hindi gaanong tuyo na mga lugar sa baybayin. Maaaring ang mga buto ng damo ang paborito nilang pagkain. Ngunit hindi sila maselan. Yan kagandahan sa mga lods. Kapag mahirap ang panahon, ay masaya silang kumakagat sa lahat ng uri ng prutas at dahon at halaman. Yan mga lods. Kaya ang baji mga lods, hindi siya mahirap alagaan. Yan. Di ba, Kaya ito ako, subok ko to Kaya nga kung mapapansin nyo mga lods, kung ano-anong mga dahon, pero siyempre testing kasi baka toxic sa kanila yon. Tinetest ko yun, kinakain nila mga lods, kahit anong dahon,
Kaya lang, medyo ingat lang kasi baka toxic. Kaya research din pag may time mga lods. Pero ako, siyempre, pag nagre-research kang ganyan, no, tumotoklas ka, nakahanda kang medyo may madisgrasya sa ibon. Kaya, siguro, piliin mo na yung pinaka pangit sa ibon mo, sa palagay mo. Mga isa o dalawa, tatlo. Ako totally, yan, tinesting ko nun, hindi lang isa eh. Marami sila. Talagang, kumbaga, hindi naman sa tinatayaan natin yung buhay ng alaga natin. Ganun talaga sa pagtuklas mga lods. Kasi, pag hindi tayo marunong, mga scientist, ganun din naman eh. Kahit hindi scientist, basta yung mga pag tumutuklas ka, may risk talaga yun. Kasi kung hindi mo lalabanan yung risk, susuungin, ay wala ka mapapala mga lods. Takot kang mamatayan ng ibon kasi ganyan, baka malason. Hindi tayo magtatagumpay. Ako mga lods, ginawa ko yun. Tama pala to kasi ang ibon talaga, yung kits na to, yung parakeets, budgie, gano'n. Talagang explorer siya mga lods. Tinatry niya lang na pag taggutom. Diba, sa buong mundo naman, may may mga klima yan eh. Maaaring tag-yelo, tag-tuyot, gano'n, taglamig. Diba na? So sila, alam nila yung una-una matalino sila. Alam nila kung saan yung may kakahuyan. So kung yung mga tao, siyempre, ang tao naman, pag taghirap din gano'n. Lalo mga panahon ng, kumbaga, mga panahon ng caveman, kumbaga, no? Talagang ang pinaka-guide nila, pinakapagkain na rin nila, yan, yung ibon na yan. Susundan nila yan. So matutuklasan nila yung mga halamanan, kakahuyan, Kaya napakahusay. Ngayon, yung mga kits naman, o mga parakeets, hindi naman sila maselan, mga lods. Pag talagang walang-wala, tinatry nila yan, yung mga dahon na na pwede sa kanila. Kasi ang ibon, mga lods, para sa inyong kaalaman, di ba tayo, alam natin, bawal yung mansanas, yung buto, Yung mansanas, hindi. Yung buto, bawal yun. Maraming klaseng buto na bawal tsaka mga dahon sa mga yan Sibuyas yan. Kahit anong parte ng sibuyas, bawal yan. Kaya ingat-ingat din pag may time, mga lods, kasi delikado. So kasi kaya nakakain nila yan, minsan tayo, sa kakulangan natin ng kaalaman, pinakain mo mansanas. Hinati mo, binigay mo ng ganyan. O kaya, hindi mo tinanggal ang buto. So ngayon, malalason yun. Toxic yung buto sa kanila, mga lods. Pero ilagay mo sa well dyan, mga lods. Hindi mo malalason yan. Alam niya yan Saka matalino nga yan. Maaaring may kumain na kasama nila, namatay. O tatandaan nila yun. Matandaan yung mga yan, mga lods. Siyempre, pag sa captured, mamamatay yan kasi alam nyo kung bakit. Nasa captured wala silang, kumbaga tinanggalan natin ng knowledge sa mga ganyan kasi may sariling isip yan na maganap nga ng pagkain niya tinanggalan natin kung ano lang yung hiyain mo dyan, yun ang kakainin niya, mga lods. Kahit sa umpisa ayaw niya yan, pero katagalan kakainin niya yan, mga idol. So yun ang difference ng sa wild at saka sa captured. So yun mga lods, sa madaling salita, itong alam nyo ba natin ngayon ang parakeet, una-una, ang nature niyan, Australia. Tapos ang paborito niyang spot ay yung madamo, mahalaman, kakahuyan na hindi masyadong tuyo. Di ba, no? Ganun yung gusto niya kasi sa taglamig ayaw din niya sobrang lamig na lugar. So yun yung hindi siya maselan. Yan. Basta pwede niyang kainin. Kakainin niya. Di kagaya ng mga anak natin minsan pag di gusto yung ulam, hindi nakakain. Di ba, no? Nagdadabog pa. Pero ito, sila maano sila, mga lods. Sa madaling salita, hindi sila mahirap alagaan. Yan. Pag kinaptured mo na, kumbaga nasa pangangalaga natin. Kahit lang yan, basta hindi nakakalason sa kanila, kakainin nila yan. Ako mga lods, sinubok ko na yan Tinesting ko ng pakainan, tinapay. Kasi napapanood ko, pwede. Yung puro kanin lang, kakainin niya rin yun. Nga lang, magtatais siya.
Bigas, kakainin niya. Nga lang, pag delikado rin, sobrang lahi, tatae. Kaya, para hindi magtae, kanin na may integra, mga lods. O kaya, kung talagang walang-wala, kanin, tapos kung may mga tira-tirang gulay-gulay dyan, o ano, kanin, tsaka damo, yan. Combine mo, kumbaga, kanin-gulay, parang ganun ang dating, mga lods. So, napakadali nilang alagahan. Ayan. So, yun ang, trivia natin ngayon. O, alam nyo ba, mga lods? Ngayon naman, mga idol, dako naman tayo sa, sa ating raffle, mga lods. Ito, mga lods, baka, itong buong linggo na to, hanggang linggo siguro, i-announce ko na kung kailan ko bobola to, i-raffle na natin, mga lods. Kaya habol na kayo, mga lods. Ang premyo 2 Lutino. Ayan. Dapat isa nga lang yun, pero dadalawahin ko na, kaya kasi ganun tayo, mga lods challenge sa akin to na parang ayaw. Ngayon bibigyan ko ng pribilehiyo yung parang konsiderasyon yung mga sumali, kasi ano yun isipin mo, mga lods, ito para sa inyo to, mga lahat na sumali. Hindi naman sa inano natin yung ayaw sumali, mga lods. Parang ganito, konti. Baka nag-iisip nyo, baka i-trust niya idol to, baka tumagal. Hindi, mga lods, parehas lang sa akin yan. Kay marami, kay maliit yan, ipagpasalamat natin yan. Kay manalo, kay matalo, sabi nga. Kay sids, kay wala. Ipabola natin yan, mga idol. Huwag kayong mag-alala. Ito ang na to, i-announce ko na yun. Itong buong linggo na to, na ngayon, Lunes. Nalaman yun, baka Sabado, Linggo, i-announce ko na yan kung kailan. Kaya habol kayo, mga lods. Dalawang Crimino Red Eye. Totally, nandyan sa video yan, makikita nyo. Pinakita ko naman pero makikita nyo yan. Tapos Spangle. Ayan. Walang kung green Spangle bibigay ko sa inyo o blue Spangle, pero parehas mga solid yun, mga lods. Alam mo yung konting pitik na lang, ipares mo na sa opaline kakapagbuga ka na ng rainbow, mga lods. Hindi naman 100%, pa lang, potential, kumbaga, possible, yan. Tapos dominant, yan. Alam niyo na yung mga dominant ko, di ba, mga gaganda. Tapos siyempre, hindi mawawala yung normal, siyempre. Pero hindi siya basta normal, mga lods. Yun yung normal na nagbubuga minsan ng dilaw, yan, di ba? Normal, minsan nagbubuga opaline. O ano pa ang mutation, kasi subok na yan, mga lods. Kaya baka magulat kayo kung ano yung normal, yun yung nagbuga ng maganda Kaya mga lods, kaya basta ito, mga lods, pinapaalala ko, selective to. Ngayon, hindi ko kayang sabihin sa inyo na pares-pares to. Maaaring sobra yung cock o sobra yung hen, yan. Pero okay lang yan, mga lods, kasi ibig sabihin, may pagkakataon ka na iswap yung ibig sabihin, pag medyo nakita mo, gusto ko naman ito ipares, pwede yan, mga lods. Kasi ginagawa ko yun. Pag nakapagbuga na ng marami, ipapalit ko na naman yung, masipag yung hen, tapos okay naman yung mutation niya. Nakapagbuga na ako ng, sabihin, marami doon sa isang unang pares niya. So yun, ko uli yun sa iba. Ngayon, si Tweety ngayon, malaki yung budget kit yung kapares niya ngayon. Yung live-in partner niya ngayon, mga lods, budget kit. Kasi dati si Queen Queen, pares silang sukat. Pero ngayon, kumbaga sa tao kumbaga sa Pilipino dati partner niya, ngayon foreigner, mga lods. Yung foreigner. Kaya, ganun lang ang mag-alaga, mga lods. Kaya, sali na kayo, mga idol, para yung prospect natin na cage, mga lods, mabili natin. Kasi sa ngayon, mga lods, malapit na totally parang nagrilimlim na nga si Queen Queen pero bago pa lang. Bago siya makapisa, sana makabili ako niyan, mga lods. Kaya lang, mga idol, support lang kung may time, mga lods. Para kasi may rate yung mga nagdaang panahon, sabi sa akin, lods, maganda
yung nabibili kasi parang siguro subok na niya yung ginagawa ko. Eh ngayon nakita niya mas nakakatipid. Kaya ako naman mga idol dati ang mentality ko naman doon, yung kaisipan ko, ang tinitingnan ko yung daga, yung bubwit yan lalo na kasi pag yung ano mga lods, yung nabibili, di ba no, napapasok yan lalo na kung ako, lalo na nakapatong lang minsan sa ano, minsan naka ano lang. So hindi basta-basta napapasok yun. Ano yun pag pinilit ng daga, sasabit siya mga lods, hindi na siya makakaalis. Kaya minsan kadalasan nahuhuli ko yung daga, napapatay ko yung bubwit. Kaya sabi ko doon sa nag-comment sa akin dati, hindi ko na lang ma-recall mga lods kung sino siya. At mga lods kasi mas kampante. Tsaka ano, mga time na yun sipag na sipag akong gumawa ng mga cage mga lods. Kasi si Boy si Boy Butingting mga lods. Kung ano na lang minsan si Commander, nagagalit yan Pag naisipan ko magpintura ng gabi, alam nyo na, may pagka-frustrated tayo mga lods frustrated artist yan. Sa painting, talagang pati dingding namin, kung makikita niya, puro drawing yan. Drawing, sige. Sabi ng misis ko, pupuyat ka na naman. pag umaga, sabi niya, mukha kang puyat na unggoy. Yun ako mga lods. Kaya, nung nag-ibon tayo, mas gustong-gusto ko siyang gumagawa ko ng cage kung saan ang gusto kong kalaki. Yan Pero tumatagal ang panahon mga lods. Yan, natututo tayo. Yan Gaya niya, sumisikip tayo. Tapos yung breeder, minsan gusto kong iparis to, wala na akong paglagyan mga lods. Kaya happy ko masikip na. Tapos yun, nagsukat-sukat ako ng mga nabibiling na mga cage. Yun, sabi ko, kung ito gagamit ako ng double cage. Although hindi kalakihan yung mga nest box. Ang mga next box ko kasi mga lods, next box, nest box mga lods. Meron akong 16 by 10. 16 by 10 by 10. Yan. 16 ang haba, ang luwag 10, taas 10. Isang 12 pa nga mga lods So malaki talaga, kahit kakatil pwede. Ngayon, ang ko naman ngayon, masikip na. Ngayon, tinignan ko, totally may nabibili ng nest box mga lods doon. Depende sa may 180, 200, yan, 250. At ko iniisip ko kung talagang ba darating ang panahon, lalo na mga lods, malay mo kumita tayo, Sabi ko, para malinis tingnan, ayun, parang nagkakaroon na ako ng kaisipan na unti-unti ko nang palitan. Tsaka makukompress ko siya. Tsaka kasi, minsan mga lods, pag nagbibideo ko yan, may nag-comment na. Salamat sa iyo sa mo lods. Sa comment mo, sabi niya, lods, against the light, sabi niya. Tama yun, lods. Talaga, against the light yung ko. Kasi, minsan hirap ako. Hindi naman hindi tayo marunong pumitik ng camera mga lods. Kasi, may nagturo sa atin yan. Yung aking butihing kuya, yan. Tagaturo sa amin yan ng mga ganyan. Tinuturo niya yung yung kung paano ba yung tamang angulo ng camera. May mga timing kasi mga lods yan. Tinuturo ng aming kuya yan. Salamat kuya. Sa mga tinuturo mo sa amin. Ayun mga lods. Kaya hindi naman dahil sa hindi natin alam kasi may nagturo na. Ang problema kasi yung pwesto mga lods. Ang sikip, gusto kong pektosan nakaharang na yung kulungan, ang laki-laki. Sabi ko, yan, nag-isip na ako. Kaya sabi ko, umpisahan ko na. Siguro kahit paunti-unti. Pero siguro para compress, kada bibili ako double cage, tapos may partition naman yun siguro lagyan ko na lang ng plywood yung niya, lagyan ko na lang ng plywood kasi minsan nagkakagatan niya mga lods pag nag-aaway. Papartitionan ko na lang, gano'n na lang siguro ang gagawin ko kasi
tiningnan ko, mas nakakamura ako sa ano eh. Kung double cage, mas nakakamenos. Kasi pag single, parang dalawang single. Parang ano eh, 200 ang diferensya. 200. Almost, ganun. Eh, sayang din yung mga lods, pamasahe din. Kasi hindi naman malapit yung pinagbilang ko mga lods. Yung kay lods. Ano yun? Kung mamamasahe ka sa amin mga lods, mula dito sa kinilalagyan ko, sa lugar namin hanggang doon, lalo na ngayon, ang pamasahe nakapakamahal. Gugugol ako ng may 200. Yun. Balikan. Ganun yung pamasahe. Kaya, pero okay lang kung siyempre, ganun talaga sa pagbibili ka, di ba, no? Kaya maabot din may 1,000 mga lods. May 1,000 rin. Kesa naman dyan sa bibili ako ng online, di ako sigurado yung quality, di ba? No? At least yung nakikita ko, may mga display. Tsaka may mga gamit din, may bilihan din. Kaya kayo mga lods, kung gusto nyo di ba, gaya na sabi ko na gusto nyo pagbibili kayo, may cage na. Ayun. Andun yun sa bawa. Gusto mo lang ng parang magumpisa ka, yan. Lods, wala akong case, ganyan, bili mo ako yun. Pwede yun, Lods. Kaya lang, chargean kita mga Lods. Di ba, no? Kasi sa totoo lang, yun, mula rito sa amin, hanggang doon, siguro gagastos ako ng 250. Yan, pamasahe. Kasi wala akong motor mga Lods. Tsaka hindi ako marunong magmotor. Kung may motor ako, siguro, baka hindi man ako gumamit ng 50 pesos gasolina ron. Kaya lang, wala akong motor mga Lods. Lalo na sa amin, grabing maningil yung yung tricycle. Sobrang maningil. Dapat wag ganun. Kaya sabi ko, total, ito baka may makapanood sa inyo. Sabi ko sa commander ko, total, 15 pesos pala isa. 4 tayo, magdalawang tricycle pa tayo, di pa tayo hirap umupo. Diba, no? Minsan may sabit pa sila Ganun na lang gawin natin. Tatanungin ko muna, sabi ko. Magkano isa? 15. 30 pa rin yun. Kung dalawa kami, 30 pa rin. Kasi 15 isa, pag dumagdag kayo, pumapatak na, nagbabago yung metro nila, 15 na isa. Sige. Dalawa kami, 30. Di hati. Sige. Diba, no? Imbis na kumita silang maganda, lalo silang mawawalan. Imbis na sana kung kahit man lang sana 50, 4 kami, pwede na Kasi naintindihan naman natin sila kaso wala So gagawin natin bibiyakin natin. Di wala kang kikitain lalo. Diba? Kasi pag sakay mo, automatic tatakbo yun So ganun na lang. Pasensya na, singit ko lang mga Lods. Kasi hindi na tama. Mali na sa Minsan parang galit pa sila pag pero hindi naman lahat mga Lods kasi may kilala rin ako dito sa may kanto. Okay mga Lods, iwan na natin yung na yan. Naalala ko lang kasi madalas kasi gabi ako umuwi. Sinasamantala nila. Sayang pa man din sana ako sa mga yan. Yung alam mo yon, pipili-pili tayo ng dyan tsaka na lang siguro mga Lods. Okay mga Lods, balik na tayo sa ating pag-iipon. Ngayon meron pa ako idadagdag mga Lods, yung mga hindi pa masyadong marunong kasi baka na problema sila patungkol sa mga nest box o sa pag-start. Ganito mga Lods, ito para sa mga para sa mga UV, lalahatin ko na hindi na ako tutukoy ng pangkalahatan to. Di ba, nag-uumpisa kang mag-iibon, tapos hindi mo alam ang gagawin, may napapanood ka, nakahang yung nest box, dapat ganito. Hindi sa lahat ng pagkakataon mga Lods, ganun yon. Ayan. Siguro nasa gasaan na ng video yan. Pakikita ko pa rin kung kaya ko ipakita na pag nag-uumpisa ka, wala ka pang masyadong knowledge. Ito yon. Bata yung nabili mo. Mga 3 months, ganun. 3 months, bata pa. O kahit mas bata pa. Sa totoo lang, mas magandang alagaan yung mas bata pa mga Lods. Alam niyo kung bakit? Unang-una, ikaw yung makikilalang parents niyan. Diba, no?
Kasi may nakausap ako, hindi na kita babanggitin, Lods, para pangkalahatan na lang. Kausap ko kasi, niisip niya raw baka hindi maalagaan ng kasi nga hindi marunong. Simple lang yun kasi pag mahilig ka sa ibon talaga, yun, madali lang. At saka ang ibon, isang beses lang naman talaga pinapakain. Papasok ka, trabaho. Isang beses lang yun. Ngayon, kung ba, napaaga ka, gusto mo pakainin ulit, pwede naman. Ganun lang yung pagpapakain, mga lot. So, ngayon, ganito. Sa unang bili mo, kung ba, 3 months yung ibon, 2 pares, sa double cage. Huwag mo muna lagyan, huwag mo muna lagyan nest box. Pabayaan mo muna silang mag-mature. So, ang tendency ron, pag pabayaan mo siyang mag-mature, lalaki sa iyo yung ibon, di ba? Sa iyo magkakaedad ang ibon. Ikaw yung makikilala niyang nag-aalaga. So, maamo sa iyo yun, mga lods. Kaya less yun, yung niisip mo na baka, makawala ganito, baka ganito, hindi. Ang ibon na yan, mga lods, lalo na pag yung sinasana yung pinapakain sa palad mo yan, wala nang kagatang mangyayari dyan, mga lods. Hindi ka nakakagatin yan. Basta siguruhin mo lang na na hindi siya makakawala pag pinapasok mo sa nest box ay sa cage yung kamay mo, papakainin mo sa palad. Sanayin mo sa ganon, mga lods. Aamo yung ibon sa'yo, walang kagatan yun. Di ba, no? Hindi wala nang kagatan. Ikaw na yung kilalang parents. Eto ngayon. Ito problema ni ni Lods to eh. Hindi naman siya kasi siya marunong eh. Baka yung iba rin, may problema gano'n. Eh di halimbawa, karapat dapat na siyang i-breed, Sabihin na natin, kasi ako sa mga lods. Sa totoo, nagbe-breed ako ng ibon 10 months. Kung gusto niyo sundin, pwede. Kung ayaw niyo naman, siguro, nainip kayo, di 7 months to 8 months, gano'n. Maganda 8 months. Okay na, Tsaka makikita mo yan, mga lods, kahit walang magpaparis yan. Yun yung madali kasi pairing, natural pairing, So nakita mo ngayon, nagpe-pair na, itilagyan mo ng partition na. Di ba? Ngayon ito. Paano yan? Lalagyan akong partition, tapos lalagyan akong nest box. Paano yan? Gaya na sabi ko sa inyo, mga lods, wala nang kagatan yan. Maamo sa yung ibon. Di ba, Maamo na yung ibon eh. So madali lang yun. Hindi temporary mo kasi natural lang yun na pag magse-set up ka na kahit lang ikuhanin mo muna siguro kung medyo takot kang makawala, buhatin mo yung yung buong kulungan, ipasok mo muna sa isang lugar na titiyakin mo na kung sakaling makaalpas mahuhuli mo pa. Di ganun So kahit lang, kahit yung nest box lang o kahit anong lagayan na temporary mong paglagyan na yung sesto lang na yung kahon kahit anong na mas maganda kung meron kang yung kids na maliit yan lagay mo muna lahat, huwag kang mag-alala mabait na nga sa'yo, di ba? Madali nang ulihin talaga may kagatan pa rin, normal lang naman yun tsaka may setup hindi ka marunong, hirap kang maglagay na ihang ganito lang yan, mga lods. Ilagay mo muna yung partition, dahil na ilagay yung partition yan yung double cage tapos buksan mo yung malaking buksan mo yung malaking pinto niyan set up mo yung yung dalawang nest box sa lapag lang, lods. Di mo kailangan iakyat, sa lapag lang. Pag nailapag mo lang, tapos partition, set up mo yung inumin ng tubigan. Yun na yun, uminom ng tubigan, parehas lang. Yung patokaan, yun na yun, tapos balik mo na yung ibon sa loob. Tapos, kung sino yung parisin mo na doon. Lagyan mo lang mas maganda, lagyan mo ng, kung may plywood ka, takpan mo yung pagitan nila. Para hindi mag-away kasi minsan nagkakagatan sa paayan So yun lang. Ganun lang kasimple, mga lods. Kaya yung iba na problema ka sa ganun kasi hindi marunong yung may iwan sa bahay, hindi alam ganito yan kasimple, mga idol
Pag nag-alaga ka, kahit ano yan, kahit tao yan mga lods, kahit di ka marunong mag-alaga yan, katagalan natututunan yan. Natututo ka niya kasi, di ba, nag-alaga ka niya kasi gusto mo. Wala naman akong nakita na gustong-gusto niya, hindi niya, parang ganito mga lods. Bumili kang sapatos, mahal. Gustong-gusto mo siya pababayaan mo lang magkaroon ng putik. Wala akong pakialam, hindi mo lilinisin. Di ba? Alagang-alaga mo yan. Ganun lang yung mga lods, kasimple. Mag-alaga ka ng aso kasi gustong-gusto mo siya. Hindi mo pababayaan maging galisin yung aso mo, maging gusgusin, di ba? Kasi paborito mo tayo, alaga mo. Parang ganun lang yan mga lods. Natututunan yan. Ako na lang mga lods. Ano ba malay ko sa pag-aalaga ng parakit? So, ng ano na yan. Totally, kabado nga ako mga lods. Sabi ko, ang hirap yata nito. Kasi napanood ko yung African lovebirds. Maselan daw, ganito. Naku po, sabi ko. Paano kaya to? Tapos inabot pa ako ng 10 months. Di ba, no? Pero hindi ko siya, hindi ako na-discourage. Pinag-aralan ko. Totally na, ang dami kong nakukwento ko. Ang daming namatay, di ba, no? Namamatayan ako. Pati sa inakay, mga lods, yung una, namamatayan ako Ba't ngayon, nawa naman ng Diyos. Tingnan nyo naman, di ba? Success, sabi nga. Ganun lang yan, mga lods. Ayan, sana, yung mga UB na gustong yan. Para sa inyo tong video na to. Tapos, yan, yung mga dyan. Pero siguro, sa susunod na kasi sa ngayon, ang mga kits ko, so paparami muna ako. Liban na lang sa mga gusto na talagang interesado, punta na lang kayo dito, mga lods. Possible. Although, siyempre, pag pumunta kayo rito, magbibigyan ko na kayo. Ganun lang yun, mga idol. Pero yung mga deliver muna siguro, stop ko muna. Tapos, yung raffle din, siguro last na muna, tapos stop muna tayo. Susunod na taon na siguro, February na, mga ganun. Pati yung pag-out siguro na yung deliver, muna, stop muna. Kasi, hindi ko na pwede sabihin sa inyo mga lodsan. Nakahiya sabi, grabe naman si Lods. Na yan? Siguro kung makakapunta kayo rito, pwede kong sabihin sa inyo yun. Bawa, Lods, ano nga ba yung sinasabi mo ayaw mo sabihin, nakakaya patungkol sa deliver, ganyan. Sabihin ko sa inyo mga Lods, pagtatapatan ko yun. Pero dito, hindi pwede sabihin kasi hindi naman lahat makakaintindi. Di ba mga Lods, Okay mga Lods, siguro hanggang dito muna. At sana may natutunan na naman tayo sa araw na ito mga Lods. Okay? Maraming salamat sa panonood. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Pahabol ko lang mga Lods. Kung halimbawa man may nasabi akong parang kasakit sa inyo pagpasensya nyo na yung mga Lods. Kasi minsan sa pagsasalita natin, may impression tayo minsan hindi natin namamalayan mabigat sa iba, di ba, no? Kaya kung siguro, medyo parang bigat yata ang pagkano ni Lods, hindi ko sinasadya yung mga Lods. Lang yun, bumalaw ng mga balita tao yung mga idol. Kaya, yun lang yung mga Lods. Siguro, may nasasabi akong konti-konting sa inyo, pasensya na kayo mga Lods. Hindi ko naman sinasadya yun. Kaya mga Lods, maraming salamat ulit sa panonood. Bye-bye.